Mga katambay, mga kababayan, kamusta po ang lahat? Si Kamanong po, dito po sa Tambayan mga kababayan, nagbabalik po muli. Samahan niyo po ang inyong lingkod, magkomentuhan po tayo. Magandang umaga po, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat. Saan man sulok ng ating bansa o mundo tayo naroon, naway maingatan po tayong lahat mga tambay. Ito po, komentuhan po natin mga tambay. Kamusta na po kaya? Ano na po kaya nangyari sa ating ombudsman mga tambay? Nakakalungkot lang po. Malapit na pong mag-resign. Ito pong buwan na ito pong June. Magre-resign na po si Ombudsman Martires. At ano na po ang nangyari doon sa 10 araw po mga tambay? Nagtatanong lang po si Kamanong. At tayo rin po ay magtanong. Ano na po nangyari doon po sa 10 araw na sinampa po na kaso o dapat kasuhan? Ito pong 5 na sangkot po. Ayon po kay Senadora Amy Marcos, di po ba, na dapat kasuhan. Ito pong dito po sa ginawa po nilang illegal na pag-aresto sa dating Pangulong Duterte. Ano na po kaya ang nangyayari? Matagal na po ito, kulang 1 buwan na po ito, 1 buwan na po ang nakakaraan. Ano na po ang nangyari? Na doon sa sinasabing 10 araw na kailangan magsumite ng counter affidavit ang mga akusado na sa pangunguna po ng magkapatid na Remulla at siyempre po ang Marbil at meron pa pong iba mga katambay. Pakinggan po natin ang balita, ibalik tanaw po natin at komentuhan po natin. Binigyan ng 10 araw ng ombudsman ng mga inireklamong opisyal ng pamahalaan kaugnay ng pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang isa sa kanila, kinwestiyon kung nasunod ang proseso. Nakatutok si Salima Refran. Pinagpapaliwanag ng Office of the Ombudsman ang pamahalaan kaugnay ng pag-aresto at pagdadala sa International Criminal Court kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kabilang sa pinagsusumite ng kontrasalaysay sa loob ng 10 araw, sina Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, Interior Secretary John Vic Remulla at PNP Chief General Romel Marbil. Bunso ng reklamo sa isinagawang pagdinig ng Senate Committee on Foreign Relations. Ayon sa chairman nitong si Senator Amy Marcos, sangkot umano ang mga opisyal sa graft, grave misconduct, usurpation of judicial functions at arbitrary detention. Si Justice Secretary Remulla sasagot sa mga reklamo, pero may mga tanong siya sa naging proseso ng ombudsman. Pero hindi malinaw ang procedure kasi dati merong fact-finding yan, may rules na publish yan. Yung ngayon, parang hindi na dumaan sa fact-finding. Basta dire-diretso kagad sa amin. So, we'll see. I will not insinuate anything. I'm just saying, yung rules na tinitingnan namin, parang hindi nasunod. May pahaging rin siya kay Senator Marcos. Pagtapos ng election, tama na yun. Kasi parang in-aid lang yaman. Parang gusto lang talaga makakuha ng publicity tungkol sa election. Wala tayong magagawa. Hinihinga namin ng reaksyon dito ang senadora pati ang iba pang pinasasagot ng ombudsman. Iginit naman ng Malacanang na sunod ang batas sa pagkakaaresto sa dating Pangulo. Sa napakabilis pong pag-aksyon ng ombudsman sa reklamo pong ito ni Senator Amy Marcos, tayo naman po ay tutugon. Ang mga nasabing mga opisyal ay tutugon po at sila po ay magsasubmit ng kanilang mga counter affidavits. At muli, sasabihin natin, ang kanilang mga ginawa ay naaayon sa batas. Para sa GMA Integrated Youth. Mga tambay, nakita nyo po, susunod daw po, tutugon. Mahigit 1 buwan na po, tumugon po ba yung 10 araw? Kamusta na kaya yung 10 araw? At yung sinasabi po naaayon sa batas, totoo po ba yon? Hindi. Kasinungalingan po yon. Sanay na sanay pong mag-fake news po ang nasa Malacanang. Sanay na sanay. Napakarami na po nagpatotoo, lalong-lalo po ang mga naging Chief Justice, mga retired Chief Justice, magagaling na abogado, illegal, hindi nagdaan sa tamang proseso. Kaya nga po, napakasinungaling, di umano at fake news. Laging fake news po yata ang nasa Malacanang, lalong-lalo yung nagsasalita ron na sinasabi ng Vice President na kapatid daw po ni Franz Castro. Unbelievable. At hanga rin po tayo kay Crispin, yung may anak po na naabsuelto po sa issue po ng illegal na marijuana, inahuli, biglang naabsuelto po. Mga tama, ibang klase po. Yung may anak po na gano'n dahil nga po DOJ Secretary daw ang ama. Totoo kaya yun? Pagka DOJ Secretary ang tatay mo, pag nahulihan ka na illegal na marijuana, mga tama, yung illegal na damo,
mga tambay, high grade, galing pa na ibang bansa, Amerika yata. Absuelto ka dahil mali, mga tambay, hindi tama ang proseso, o sinasabing hindi yung anak mo ang dapat hulihin. Sino kaya hulihin? Yung kapitbahay? Yung kapitbahay kaya nakapangalan? O may mali lang daw po yung spelling yata, o may kulang na letra, mga tambay, unbelievable. Ay nako. At yung sinasabi po ng DOJ Secretary Crispin Remulla, wala raw po yung proseso saka rules. Wala raw sa rules at proseso yung ginawa po ng ombudsman, mga tambay. Masyado raw po minabadali. Ang tanong po natin, nasa proseso rin po ba at nasa rules ng batas ang ginawa po nilang pag-kidnap di umano sa dating Pangulong Duterte, na hindi man lang nagdaan bago mo ipalipad o bago mo ipatapon sa ibang bansa? Hindi mo man lang dinala sa korte ng Pilipinas kahit sa lower court? Yun po ang tamang proseso. Lalong-lalo po ang isang Pilipino ay bibigay mo sa dayuhan o ihahatid mo sa dayuhan. Hindi mo naman binigay Hinatid mo sa dayuhan. At wala pong Interpol. Wala pong Interpol. Pilipino po ang nanghuli. Wala pong Interpol. Ayon po yan sa mga eksperto. Yan mismo yung sinabi po ni Senador Attorney Marcoleta. Walang nagrepresentative na Interpol na nagpunta sa ating bansa. Wala. Pilipino. Ang pinaka-Interpol po ay sinasabi ni Senador Marcoleta ay po si General Torre. Siya na rin po ang Interpol. At yung warrant of arrest na sinasabing galing sa ICC at i-implement ng Interpol na dala-dala ni General Torre ay binasa lang niya sa cellphone. Nasa cellphone po. Di po ba? Tapos sasabihin nyo, hindi tama ang proseso. Nabibilisan kayo sa proseso na ginagawa ng ombudsman. Hanggang ngayon, hindi naman kayo sumasagot yata. Isang buwan na nakakalipas. Wala pa rin yung 10 araw para kayo mag-sumite ng counter affidavit nyo. Nasaan na yon? Ano na nangyayari? Natabunan na? Kasi po yan ang napaka-importante po yan. Yung ilalabas po kasi na findings ng ombudsman ay napaka-importante po yan. Diyan po mapapatunayan talaga na illegal ang pag-aresto sa dating Pangulong Duterte. Kahiya-hiya po yan. Kahiya-hiya po sila riyan. Yan, napaka-importante po kasi yan, investigasyon na yan Lalong-lalo po nandiyan sa ombudsman. Pag sinabi po kasi na ombudsman na tama ang ginawang investigasyon sa Senado, patay kang bata ka. Napakarami po nila sasagutin. At magkakaroon na po ng ground ang legal counsel ng dating Pangulong Duterte sa Netherlands, sa The Hague, sa ICC. Dahil mali ang proseso para dalhin mo ron. Di ba? Illegal. Kaya malilintikan sila pare-parehas. At kahiya-hiya po ang mga hudas, ang mga taksil sa bayan. Kahiya-hiya. Kaya nga lang po, bakit inuupuan kaya? Nakapagtataka, no? Mga tambay. Kasi kung ito po mga kababayan ay nasagot agad at naglabas agad ng desisyon ng ombudsman, mga tambay, hindi sa tingin nyo magiging PNP chief si General Torre? Magiging PNP chief yan? At sa tingin nyo rin, mga tambay, ito pong magre-retired na si General Marbil, mga tambay, sa tingin nyo makapagre-retire to ng maayos? Dahil ito po may kaso. Kung ito po ay talagang tinututukan ng ombudsman at mauwi sa kaso, sa tingin nyo makapagre-retire dito ng tama na walang magiging problema itong general na si General Marbil? At sa tingin nyo magiging PNP chief din ito kung may mga kaso at matindi ang kaso dahil dating Pangulong Duterte ang kinidnap nila, di umano. Matindi po ang kaso niyan. Sa tingin nyo, magiging PNP chief si General Torre? Bakit po kaya naging PNP chief? Kasi wala pang nilalabas ang ombudsman. Dahil pati po yata ang mga sinampahan ng mga reklamo po, lalo-lalo sa illegal na pag-aresto, kidnapping
sa dating Pangulong Duterte ay wala pa rin po silang isinusumite na counter affidavit po yata nila na sinasabi po mismo ng DOJ na sila'y magsasubmit at ganun din po ang Malacanang na sinasabi po na magsasubmit at sasagot. Meron po ba? Wala rin pong iniwan yan sa Korte Suprema. Di po ba sa Korte Suprema ganun din? Ilang buwan na yung issue ng PhilHealth, lalo-lalo yung subsidy, lalo-lalo yung pera na nailipat nila na 60 billion o 89 billion something ang plano nilang kunin sa PhilHealth. Ito po yung contribute ng miyembro ng PhilHealth, mga taong bayan po, Pilipino. At yung saka yung 2025 national budget, yung sa BICAM, di ba? 241 billion yun, yung naisingit nila sa mga blanco, tapos pinirmahan ng Pangulo. Tumataginting na 241 billion daw po naisingit dyan sa mga blanco na yon. Ayon kay Congressman Ungab at kay Attorney Vic. Inuupuan din po, napakatagal na po. Wala pa rin pong release ang Korte Suprema. Ganito rin po. Sa Ombudsman, wala rin po aksyon. Napaka-importante po na malaman ng taong bayan kung tama ba, sino po ba talaga ang tama, yung Malacanang o itong kampo ng mga Pilipino. Majority ng mga Pilipino naniniwala na kinidnap at napakarami po nagpapatotoo. Lalong-lalo po ang matatalino nating mga kababayan. Mga dati pong naging huwes, naging Chief Justice, retired Chief Justice ang mga nagsasabi at matatalinong abogado na marunong at maalam sa batas, ang proseso ng paghuli, tamang proseso ng pagsiserve ng warrant of arrest. Saan? Paano po natin malalaman yan kung wala pong inire-release pa? Pati po ang Ombudsman, walang ngipin, walang pangil. Lalong-lalo po yata ngayon sa binagoong Pilipinas. Ano kaya? Wala na? Hanggang sa mag-retired na ang isang Ombudsman Martires? Pag ito po'y napalitan, di umano, lalong kung kaalyado pa nilang papalit na bagong Ombudsman, lalong wala na po kapag-pag-asa si Juan de la Cruz na malaman natin ang katotohanan at wala po yatang makakasuhan. Mas lalong walang makakasuhan pagka napalitan po dahil magre-retiro na po. Itong buwan na ito, magre-retiro na po yata ang isang Ombudsman Martires, mga tambay. Pagka po yan ay napalitan, wala na po. Wala na po tayong malalaman at wala na po tayong, wala na po tayong maririnig. Para na pong para po nilang binauna sa limot at inilibing na nila sa hukay itong issue na ito sa pagkakaaresto ng illegal kay dating Pangulong Duterte. Kasi ngayon, mabilis lang po ang araw. Lumilipas po. Napakabilis. Ano yun? Kinakalimutan na lang po natin? At kinakalimutan na lang po ng Ombudsman at ganun din ng Korte Suprema? Dahil maraming issue na pinag-uusapan? O ito kaya'y planado na rin? Pinag-usapan na i-delay ng i-delay hanggang sa mapalitan dahil magre-retiro na? Ganun kaya? Nang matabunan na matabunan? Huwag nang buksan? Huwag nang pag-usapan? Marami namang issue na po pwedeng itakip. Dahil katulad niyan, ang pinag-uusapan ngayon si Tebes at ang impeachment ng Vice President, matatabunan na ng matatabunan. Ito pong matinding ginawa sa dating Pangulong Duterte, illegal na pag-aresto, kidnapping, hindi nakakuha ng due process, samantalang ang DOJ, gustong-gusto, pagka po ang irereklamo mo ang DOJ at ang gobyerno, kailangan nasa tamang proseso ng batas. Pero kay dating Pangulong Duterte, ni gakuko, hindi man lang nila binigyan ng proseso ng batas. Ni gakuko, walang nakuwang proseso ng batas. Ang dating Pangulong Duterte, puwersahan, grabe. Nakita nyo po, kawawalang hiya nitong mga ito, di umano. Kawawalang hiya, di umano. At katitraidor, kauhudas. Ganito na po ba ang ating hustisya ngayon? One-sided na lang po ba? May kinikilingan po ba ang batas ngayon sa ating bansa? Pagka po powerful at nasa gobyerno ang nirereklamo,
ay hindi po kikilos ang ating batas. Hindi kikilos ang ating ombudsman, di umano, at ganun din ang ating Korte Suprema, di umano. Kaya, saan patatakbo ang mga Pilipino niyan? Saan palalapit si Juan de la Cruz? Kung yung mismong dating Pangulong Duterte hindi makakuha ng tamang hustisya sa ating bansa, tayo pang may hirap, lalong wala na tayong kapag-apagasan yan. Di po ba? Kawawang Pilipinas. Mula nung mabago ang gobyerno at pumasok ang binagoong Pilipinas, ganito na nangyayari ngayon sa ating batas. Ano na? Ang ating batas ay bungi. Ang ating batas ay nakapustiso. Kakalog-kalog ang ating batas. Mga tambay, grabe. Pagdating sa mga Duterte, mga tambay, matindi ang pangil ng batas. Pero pagka sa kanila, bungi ang batas. Bungi! Walang pangil! Walang ipin! Grabe! Tulog! Yung mga inaasahan natin na makita at malaman natin na maparusahan ng mga nagkamali sa ating bansa, sa ating batas. Kahit ba ikaw ay nasa gobyerno, kung mali ang ginawa mo, dapat maparusahan ka dahil meron tayong proseso ng batas na sinusunod sa ating bansa. Pero pagka sila na ang hindi sumusunod dito, exempted dahil sila ay nasa kapangyarihan. Ganun po ba ang batas? Mga kababayan, ang batas po ba natin pang mahirap lang? O sinasabing pagkakalaban mo lang? Iiral ang batas sa kalaban mo? Pero sa'yo, hindi iiral ang batas? Pag ikaw na, exempted ka na, baka tamaan po kayo ng kulog at kidlat niyan. Hindi po ba kayo masasamang tao niyan pagka ganyan? Nagtatanong na si Kamanong. Hindi po ba kayo mga walang yan? Hindi po ba kayo mga trader niyan? Nagtatanong lang po kung kayo yung mga trader at hudas ng bayan. Ibang klase kayo. Pagka sa anak mo nangyari ang issue, 3 buwan lang, absuelto na, nakalaya pa ang anak mo. Unbelievable. Pero pagka kayo na ang uusigin, kailangan pa ng proseso ng batas. Pambihira. Kailangan ng batas sa inyo sumunod. Kayo ang sundin ng batas. Pero pagdating sa kalaban ninyo, katulad ng pamilya Duterte, instant. Wala pang isang araw. Wala na sa Pilipinas. Mga katambay, ano na nangyayari? Sir, magre-retired na po tayo. Ombudsman Martires, hahayaan nyo na lang po ba ito? Hanggang sa mag-retired na po kayo, hindi nyo na po ito tututukan para po hindi na kayo magkaproblema? May kinatatakutan po ba kayo? Ito po ay matindi na po ang sinasabing mabulungan. Hindi kaya nagkaroon ng bulungan? Hindi kaya nagkaroon ng maboteng usapan? O sinasabing under the table? Meron kaya under the table dito na usapan? Nagtatanong lang po. Ubod ng bagal, ano? Nakakalimutan na. Wala na. Wala na nagpapaalala. Dito po, meron po ba? Meron pa po ba nagpapaalala ng mga mainstream media? Dito po, kung ano na nangyayari, resulta, meron po ba? Nag-release na po ba ang ombudsman? Kung nag-release, nagkakamali si Kamanong dahil nag-release na pala. Pero wala pa tayong nababalitaan na nagre-release pa yata ang ombudsman. Kung ano po ang nangyari, kung nag-submit na po ba ng counter affidavit sa loob lang ng 10 araw. Buwan na, buwan! Mahigit 1 buwan na! Ilang buwan na ron si dating Pangulong Duterte, Marso pa yun. Nung kunin nila, Marso. Ngayon, June. Ilang buwan na. Di po ba? 3 buwan na. Pambihira. Ang bagal. Tapos makikita mo, yung mga hindi nagpatupad ng batas, ngayon PNP General pa, PNP Chief pa. Tapos yung isa, malayang-malaya nakapagretiro dahil walang kaso. Natabunan. Makatambay.
Makapagre-retiro po ba ng maayos yan? Pati pension yan, kung may kaso yan. At lalong-lalo kung may kaso yung nag-implement na sinasabing siya na rin ang korte. Kakalad ka rin kita. Kakalad ka rin kita. Hihilahin kita kahit pangulo ka pa. Kahit dating pangulo ka pa. Ganun po kabastos. Pero ngayon, PNP chief pa. Dahil wala pong inilalabas na desisyon pa ang ombudsman. At syempre, ano naman ang ilalabas din ng ombudsman? Kung pinapayagan ng ombudsman, yung 10 araw ay naging rubber na, naging goma na, nai-stretch na, humahaba na ng humahaba, kakabatak. Yung 10 araw, inaabot na ng buwan. Susunod niyan, taon na. Hanggang sa matabunan ng issue. Hanggang sa mapalitan na ng bagong ombudsman na ang magtatalaga na ay ang Pangulong Marcos. Patay na. Lalo na ilalagay po nila yan sa kabaong. Ililibing na nila yan. Papalitan na nila ng issue yan. Iibahin na nila ang issue. Diyan po magaling yata ang bagong binagoongang Pilipinas. Magtakip ng issue. Marami silang pantakip, mga tambay. Nahandyan ang impeachment, nahandyan ang dating Pangulong Duterte, mga tambay, at kung ano-ano pa. At nahandyan pa ang mga vlogger na po pwede nila ipantakip, mga kababayan. Nahandyan pa si Roque, mga tambay. Di po ba? Nahandyan pa si Bantag, mga kababayan. Napakarami pa nilang pantakip. Nakakalungkot lang, ano? Nakakalungkot. Paano makakuha ng katarungan ng dating Pangulong Duterte? Kung sila po ay nagtatakipan, nagkakampi-kampihan yata. Nagtatanong lang si Kamanong. Napakahirap kumuha ng hustisya pagka po sila ay magkakakampi. Wala ka nang lalapitan. Magkakaisang dibdib na yata sila. Magkakaisang isip. At siyempre, magkakaisa po yata ang pakinabang. Yan lang po na natin yan. Magkakaisang nakikinabang yata pala. Magkakaisa. Pare-parehas yatang nakikinabang sa pera at ginto yata. Nagtatanong lang si Kamanong. Nakakalungkot, mga tambay. Nakakalungkot. Ganito na po ang batas sa ating bansa, mga kabayan. Pagdating po sa mga inaapi at humihingi at naghihintay ng hustisya, humihingi na hustisya, yung mismong naagrabyado, ang batas ay bungi. Yung mismong nag-agrabyado, mga tambay, may pangil ang batas sa kanila. Unbelievable. Thank you po sa mga naagusto po ng ating tambayang makabayan sa YouTube at TikTok. At maraming salamat po sa ating po mga taga-tangkilik, taga-panood. Thank you po sa inyo. Maraming salamat po. At shoutout po sa inyo. At shoutout din po sa ating mga subscribers. Maraming salamat po. Shoutout po sa inyo lahat. Maraming salamat po. At thank you rin po at shoutout po sa mga biyayang pinagkakalob po ninyo. Kingston 123 ng Hong Kong, Eric Hershio ng Canada, Jake Yahut 4531 Maisog, California, USA, Gina Ray Solid DDS ng Berlin, Germany, Julieta Celona ng Sydney, Australia, Baby Roman, Ate Isa ng Cagayan Valley, Jem Aris ng United Arab Emirates, Jobilin Watanabe ng Japan, ako si Pilam, Annie Joe, Teodorico Erguisa Jr., si Arfel Villacorta, Wills Bubbles 5697 at si Rosalina Team 888. Thank you po sa inyo po mga biyayang pinagkakalob po. Ingat po kayo. Maraming salamat po. At thank you rin po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At syempre po, yung panalangin at dasal po, huwag po natin kalimutan na isama po natin ang pamilya Duterte, lalong-lalo na po't makabalik po sa lalong mabilis sa ating bansa. Isama po natin sa dasal at panalangin. Muli po mga tambay, maraming salamat po. Sa muli po, paalam po muna. Ingat po tayo. Bye-bye!